Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang hugot. Ayan, magandang araw muli sa inyong lahat at magandang Huwebes. At kahit na makulimlim ang panahon, weather lang nga daw. Sabi nung isang broadcaster, pagbati sa ating co-pilot si Ed De Los Reyes at sa ating CEO si Elmer Francisco. Siya po yung may-ari ng FPJ, no? Yung pinopromote niya. Hindi Fernando po Jr., kundi yung Francisco Passenger Jeepney, at meron siyang isang set ng mga jeepney na naghahatid ng ating mga frontliners, no? So sana maayos kayo at ang inyong pamilya, Elmer, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ayan. Siyempre, ibalik natin ang pag-ibig sa kapwa, lalong-lalo na ngayong bare months. At dahil bare months, hindi pa rin tayo nakakatulog ng maganda. Ewan ko kung bakit, pero maganda naman yung ating hindi pagtulog. Dahil ang ginagawa ko, nanonood lang ng mga good vibes. Yan pala ngayon good vibes. Dahil buhat nung manood ako ng mga Christmas spirit song, ay may magandang epekto po sa atin. Yan. Kaya pakinggan natin ito. Merry Christmas! Malapit na po ang Pasko. Alalahanin natin yung mga magaganda. At kung busy man tayo, isipin na lang natin yung mga panahon na pwedeng magpaalala sa atin ng magagandang bagay. Yan. Better watch out! Dahil yan ang uhugutan natin ngayon. You better watch out. Bakit? Santa Claus is coming to town. Sino ba? Alright. Okay, so you better watch out. At kung may mga problema tayo at mabibigat, better not cry. Better not pout. Yung magmaktol ka dyan sa isang tabi, and I'm telling you why. Sinasabi ko sa inyo dahil ang buhay tuloy-tuloy lang. Kung hanggat may buhay, mayroon tayong pag-asa. Ano yung huhugutan natin yan na better watch out? Ano ba yung titingnan natin? Gaya nga ng mga pangyayari, may mga bagay na hindi natin inaasahan pero kapag nangyari, kahit paano dapat handa po tayo. No? Yung bang para kang naglalaro ng chess, doon sa mga marunong maglaro ng chess, di dami mo nang napag-aralan na tira, ang kalaban mo master. Pagkatapos, may tinira siyang wala sa libro. Pagkaganyan kasi, pag sinabi mong nasa libro, ibig sabihin yan, alam mo na yung mga variations na tinatawag na pag itong ginawa niya, ito gagawin ko. Pag ito ginawa niya, ito gagawin ko. Pagka ito ginawa niya, ay blunder, pumasok siya sa trap. Pag pumasok siya sa trap, yun, yari siya. Ganun yung ganun yung parang takbo ng buhay natin na lahat ng mga dumarating sa atin, yung mga karanasan, nagkakaroon tayo ng adjustment. Sabi nga doon sa isang kasabihan, if it does not kill you, it will make you stronger. Di ba? Kapag yung problema na napagdaanan mo, alam mo na, parang first time na iiniksyonan ka, kaya mo pala. Di, susunod, alam mo na, handa ka na. No? Pagka araw-araw kang iniiniksyonan, di mag-isip-isip ka na.
Kahit kaya mo yan, bakit araw-araw ka ini-injeksyonan, di ba? Pero kidding aside, kaya sinasabi kong watch out. Yung mga bagay na dumarating sa atin na hindi natin napaghahandaan, mga bagay yan na nagbibigay ng aral eh. Either matuto ka o maging worst ka. Kaya nga, nung nagtuturo pa ako, nasasabi kong madalas, expect the unexpected, for the unexpected comes at the most unexpected time. Kagaya kahapon, kagabi, no? Mga mag-aalas 12 na yun. Wala akong magawa. Syempre, nag-iisa eh. Kapag wala kang magawa at hindi ka makatulong, talagang dapat maglibang ka. Meron dyan, kanya-kanya ng adjustment. Merong manonood, merong magne-Netflix, merong mag-game, merong magme-meditate. Meron naman, hihiga na lang, tayo makatulog, di ba? Tapos magugutom, di ka naman makakain. Di ba? Tapos sabihin mo, hindi na makatulog, hindi pa makakain. Tapos bigla napansin mo yung ilong mo kumakati. Meron kang tagyawat sa ilong. Tapos biglang meron pa sa pisngi. Di na makatulog, di pa makakain, tagyawat sa ilong, tagyawat sa pisngi. Biglang hahataw. Sa kaiisip sa'yo, tagyawat dumarami. First love pala. Good vibes lang tayo. Kasi nga, kung salita lang naman tayo ng salita, tapos hindi ka naman makarelate, patawa ka na lang ng konti. Pero may punto po yan. May tinatawag nating good vibes yan. Kasi nga, yung mga bagay na wala tayong ginagawa, pero hindi naman tayo mapakali, mga signs, mga kumbaga signos, mga babala na may dapat kang baguhin sa buhay mo. Ngayon, yung mga options mo, dapat alam mo. Otherwise, yung options na ginagawa, yung mga action mo, yan yung mga nakagawian mo na eh. Ako, kagaya ko, kwento na naman tayo. Sabi ko nga, kagabi, bala ko sanang tumawag sa Meralco kasi nga, parang sa akin, gusto kong humugot uli. Yung bang tipong magalang ka na, pagkatapos magtatanong ka lang, para maipakita na rin na may mga pagkakataon, kailangan tayong marunong magpaliwanag, marunong makipag-usap sa tao. Di nakahanda na ako, naka-set up na ako, i-record ko yung tawag sa Meralco. Biglang may nag-PM sa akin, private message. Ito yung taong tinawagan ko na, nakausap ko na may problema sa Meralco. Ang kwento, yung singil niya sa Meralco tumaas ng malaki. At yung may-ari ng bahay, ginamit yung kontador, yung kuryente, kasi siya yung may-ari ng bahay. Iisa lang yung metro. So nagpa-welding. At lumalabas sa usapan namin, inabot ng 1.5 oras. Nagumpisa kami siguro mga mag-aalas 12. At tapos kami may pasado 1:30. Siguro kung hindi pa naputol yung nalobat siguro, hindi ko na matawagan. Ako kasi yung tumatawag, hindi matatapos. Ngayon, sabi ko tutulungan ko. At hindi pa tapos yon. At ito bala kong gawan ng segment, ha? Parang style tulpo, ha? Diba? Sorry, thank you. Pero hindi ibig sabihin yun na gusto nating magpasikat. Ito kasi yung nakamihasnan ko na. Pero nung bandang huli, pinadala niya sa akin yung conversation nila nung may-ari ng bahay. At meron ako natuklasan na noon ko lang na-realize na baka yung sinasabi niya, syempre natural sa tao na depensahan yung sarili, para sa depensa niya. So may mga
tanong ako doon sa conversation na na-record ko naman, maigi na i-record ko dahil nga lalagyan ko ng segment na parang kaduda-duda, question mark. Na halimbawa, yun daw singil nila nung May, naging 5,000. Edi yun nga nirereklamo sa Meralco. Biglang nung kinausap niya yung Meralco, naging 500 na lang. So, question mark. At iimbestigahan ko pa yan. Ngayon, eto tayo. Ha? Ano yung punto? Ha? Sabi ko kanina, you better watch out. Ano yung titingnan natin? Ang titingnan natin yung mga anong dumarating sa atin. Lalong-lalo na yung kumbaga sa parang niyuyug-yug tayo. Dahil pag mayroong mga ganyan, ang mangyayari dyan, either, sabi ko nga, di ba, either magre-react ka or magre-respond ka. Pag nag-react ka, madalas, hindi magandang resulta. Pero yung reaction natin, meron din minsan na magandang resulta. Minsan, kapag yung ulit tama. Halimbawa, kagaya ko, kung chess player ako at blitz ang laban, mabilisan, wala na akong pagkakataong makapag-isip. Kumbaga sa natural na kilos. Yung mga nakamihasnan mo na, yun na yung mga natural na kilos. Ako, ano yung natural na kilos ko? Mabilis akong, sharp ako. So, ibig sabihin, kapag nakuha ko na yung punto mo, may tendency ako na mag-interrupt, may tendency ako na ipakita mali ka. Pagkatapos, kung ikaw, medyo galit pa ako sa'yo, may issue ako sa'yo, may hugot ako sa'yo, mas malamang sa hindi, huhugutan kita. Babanatan kita. Diba? Ganun naman ang natural ba? Etong sa'yo! Ganun ang nangyayari. Ngayon, ang tawag ko dyan sa mga bagay na yan, yung sa psychology, perception. Ano ibig sabihin nun? Dalawa yan sensation, perception. Ha? Yung sensation, iba yan sa sensation na alam namin nung panahon ko. Baka sana naman mapunta yung kwento natin. Okay, ang sensation, yan yung mga nasasagap ng ating mga senses. Nakita, naamoy, naramdaman, nalasahan, narinig. Diba? Sensation yan. Ngayon, yung interpretation mo dun sa nakita mo, yun ang ikaw. Perception. Pwedeng magkamali. Halimbawa, may gusto akong prank na gawin sa'yo. Meron akong laruan na na alakdan. Tapos tinapon ko sa'yo, kaya binigay ko sa'yo. Ngayon, nung mahawakan mo yon, nag-react ka, defense. Kasi nga, alam mo, yung alakdan, makamandag yan, pwede kang makagat, etc., etc. Lalo na pag hindi ka sanay at takot ka, pag binigay sa'yo yan, talagang magre-react ka. Magagalit ka, itatapon mo, gano'n, di ba? Okay, pag ginulat ka, reflex mo na manuntok, ayun, nasapak mo. Kung may hawak ka pang baril, baka nabaril mo, aksidente. So, yung perception natin, yun yung you better watch out. Kasi kung mga nakagawian natin, siguro tignan din natin. Ako nga, kaya ko, sabi ko, pagka mali ka at nasa tama ako, baka may tama ka sa akin. Ngayon, para mabigyan natin ng linaw, may i-share po ako sa inyo, ha? Panoorin po natin ito. Para malaman natin kung ano yung tinatawag nating perception. Ayan, okay? Co-pilot, nakikita sa screen. Andiyan ka pa ba? Alright, sa play natin. Ulo ka pa, atras. Umatras ka. Yup ka. Hindi po pwedeng ganyan counter flow. Hindi ko taga pure gold ka. Atras. Babanggain kita. Tibay mo Hindi pwede counter flow, boy. Ay, hinihila ka pala, sorry. Ayan. So, napanood ba yung pilot?
Andiyan ka sir. pa ba? Ayun. So, sabi ko na mali siyempre biro mo, nakaharap sa'yo biglang masasalubong mo, o di tinutukan. Pero palagay ko ano yun, talagang set up na yun. No? Parang ginawan lang ng kwento para good vibes, para masaya. Pero kapag yung mga nangyayari yan, hindi nagiging maganda yung resulta, hindi na masaya. Kaya nga, isa sa mga pamamaraan para maging responsive tayo kaysa maging reactive, yung bago tayo gumawa ng mga bagay na alam natin medyo ah, kahit na tama tayo, nasa tamang lugar tayo, baka makasakit, ingat lang, hinay-hinay. Yan yung mga sinasabi ko, kagaya ko, yung kausap ko sa Meralco, yung tao, ano yan kumbaga sa ano, parang nakita ko, syempre, yung punto na, yung pinapaintindi niya sa akin, yun ang ano, yun ang alam ko, at mula sa alam ko, papayuhan ko siya. Natatakot siya. So, ang dating sa akin, nai-stress siya, hindi siya makatulog, pagkatapos hinaharas siya ng may-ari, tinatawag din siya ng hating gabi, kinakatok siya, pati daw yung nana, yung magulang ng babae, yung may-ari ng bahay, nag-iskandalo pa raw. So, syempre, pag yun ang kwento sa'yo, magre-react ka. So, sabi ko, huwag kang ma-stress. Una mong isipin, ano ba yung masamang mangyayari kapag yung kinatatakutan mo, mangyayari. Kasi isa pong technique yan galing po yan sa libro na ang title, How to Stop Worrying and Start Living. Paano hindi ka mag-aalala? At very famous ang sumulat ng libro na yan. Ewan ko lang kung may makukuha pa kayo. Pero dahil yung father ko, may he rest in peace, mahilig yun sa mga libro. At kaya marami akong nabasa nung bata pa ako. Ang author niyan si Dale Carnegie. Isang magaling na book writer at bestseller. Yung bestseller niya, How to Influence People and Start Living. Yan. Paano ka makaka-impluwensya ng mga tao? At yung mga paliwanag niya ron, kakaiba dun sa mga usual reaction natin. Napakaganda yung libro niya. So, ano yung sabi niya dun sa How to Stop Worrying? Kasi maraming tao nag-aalala O di unang-una, anong pinakamasamang mangyayari kung yung kinatatakot mo, mangyayari? So halimbawa, dun sa example na yon, ano yung kinatatakot niya? Hindi naman siya siguro papatayin. Natatakot siya, baka siya mademanda, baka makulong. Hindi niya alam yung proseso, paano umabot doon dahil bago ka makulong, dapat may kaso ka. Kasi nga dito sa lipunan natin, hindi ka po pwedeng tanggalan ng kalayaan nang walang proseso sa batas. No one can be deprived of his liberty, of his basic rights without due process of law. Garantisado po yan. At yan, sa mga demokratikong bansa. Ngayon, kung nasa North Korea ka, ibang usapan doon. Pero syempre, kung doon ka nakatira, meron ka ng mga tinatawag nating adjustment. Ngayon, dito sa lipunan natin na demokratiko, ano tayo mas madalas sa hindi. Panatag yung kalooban natin di ba? Meron tayong seguridad kasi alam natin, pinoprotektahan tayo ng batas. Dahil sa protection na yan, meron tayong tinatawag na kapanatagan ng kalooban. So, kung titingnan natin yung dapat niyang gawin, sabi ko, ano yung, kung mangyayari kaya yung kinatatakutan mo, yun na ba ang tinatawag nating end of the world? Diba? Kasi hindi maaalis yung pangamba sa atin At hindi naman end of the world. Parang, pwede naman na bumaha, pwede magkaroon ng lindol, pwedeng may tumamang asteroid dito, diba? Pero hindi natin iniisip yun Panatag yung kalooban natin. At kung babalikan ko yung mga pangangailangan natin, base kay Abraham Maslow, yung
kapanatagan ng kalooban na yan, importante yan eh. Kasi fulfill mo yung tinatawag nating feeling of security. Kaya ang mga tao naghahanap buhay, nag-iipon, para mayroong kapanatagan ng kalooban na pag dumating yung hindi inaasahan, handa sila. Ako nga, hindi ko inaalala na kung may mangyari sa akin, ano na ba mangyayari? Wala naman akong memorial plan. O nag-iisa ako sa buhay. Di pag nangyari yon, o di mangangamoy na lang ako rito. Pag nangamoy ako rito, syempre, mapepuwersang buksan yung pinto. Pag binuksan yung pinto, papasok yung mga uzi. Mga usisyero, saka usisyera. Pag ganun, ay baka nakawan ako. Pag ninakawan ako, di mawawala yung mga pinaghirapan ko. Ano ngayon, di ba? Patay na ako eh. Wala na ako rito, hindi na ako mag-aalala. Ang problema, yung maglilinis ng dito, lilinisin lahat-lahat yung nasa bahay ko, di ba? At yung po pwede kong maiwanan, baka hindi mapahalagahan, na gusto nating pahalagahan. Pero iisipin ko pa ba yon? Siguro kung may konting pag-alala ko, yung anak ko, dahil syempre, siya yung may kaugnayan sa akin, yung mga mamumroblema na anong gagawin sa akin pag gano'n ang nangyari. Pero para alalahanin ko siya at ma-stress ako, siguro mas itututok ko na lang yung energy ko sa iba pang bagay at hindi naman natin kakalimutan yon dahil pumasok na sa isipan natin, yun, paghahandaan natin. Diba? Lagi naman natin yan ang ginagawa eh. Parang Boy Scout. No? Laging handa. Pero may mga bagay na hindi tayo handa dahil hindi tayo pamilyar eh. Kaya nga tinatawag ko, expect the unexpected. At isa sa mga hindi tayo handa, yung mga nalaman natin, yung mga natutuhan pala natin, minsan, wala tayo sa lugar. At nagkaroon ng blessing in disguise yung pag-upload ko sa YouTube nung sa Meralco, nung customer service. Dahil nabanatan ako nabash ako eh. Pasikat ka, yan ang napala mo. Karma is real. Bugok ka kasi eh. Diba? Syempre, pag ikaw binabanatan, anong pwede mong gawin? Diba? Parang nga sinabi ko nung isang araw, kapag sinampal ka sa kaliwa, sasampalin ka pa. Sabi sa Bible, di ba? Humanda kang iharap ang kanan. Pag pinayagan mo yon, mali yung ginagawa nung gagawa sa'yo at pinayagan mo, di may kasalanan ka rin. Kaya gawin mo, umilag ka. Pagkakaya mo, unahan mo na. Hindi po ganon. Kasi nga sa batas, importante yung depensa eh. Ngayon, pag sa pagdepensa mo, meron nangyaring hindi maganda dun sa dinedepensahan mo, pag-aaralan pa rin yan. Pero ang hindi maganda nun, kapag may nagawa kang irreparable, ibig sabihin, hindi na pwedeng ibalik. Halimbawa, na natusok mo siya sa mata, hindi mo na, kahit anong bayad mo ron, hindi mo na maibabalik yung paningin. Pwera lang kung may operasyon. Pag naputulan siya ng paa, ng kamay, di ba? Mga ganun eh. O pag minamalas-malas, nagkapatayan, may namatay. Kaya, blessing in disguise yung nangyari sa akin dahil na-realize ko yung sanay na ako eh. Sanay akong dumamay at dahil marami akong alam, parang chess, mabilis tumira. Dahil sanay na ako dun eh. Hindi ako sanay doon sa bigyan ng katwiran yung medyo meron na tayong konting pagbabago doon. Actually, malaki na nga yung pagbabago kasi nga dati kapag alam kong ganyan yan, depensa tayo. At yun ang nangyayari doon sa kausap ko sa Meralco na ganito yung tama diyan kasi nga nagkabit sila doon sa kuryente mo, tapos gumamit sila ng welding, at malakas naman yung welding, meron ka namang regular na gamit, at yun ang tumaas,
O di yun na magiging batayan para malaman kung magkano dapat singilin sa'yo. Eh di may katwiran naman tayo, di ba? Kailangan nating mga tuwiran. Ang problema ito, ang naririnig ko lang yung kausap ko. Hindi ko alam, wala akong idea kung ano yung pinaghuhugutan ng may-ari ng bahay. At pareho sila, hindi nila lahat alam yung mga impormasyon tungkol sa problemang nilulutas nila. O, diyan tumatakbo yung yung hugot natin ngayon eh. Kaya nga, you better watch out. Parang you better watch out. Dapat marunong tayong mag-aral. At yan ang lagi kong hinuhugutan. Bago dumating sa isang desisyon, kahit pa paano, hinga. 1, 2, 3, hanggang 10. Huwag ka muna kung reactive ka, bago ka magdesisyon, kalma lang, kalma. Diba? Yan ang sinasabi natin lagi. At napag-isip-isip ko yan kasi yung kausap ko, malaking tiwala niya sa akin eh. Yun ang na-realize ko dahil syempre tayo naman, yun ang gusto natin ginagawa, yun nagpapayo, di ba? At kanina nga, mamaya na yung kikwento ko. Kanina tuloy. Anyway, pinadala niya sa akin yung screenshot nung sagutan nila nung may-ari. At doon ko nakita na yung may-ari, maayos naman. May maayos. At siya ngayon, nakikita ko, may mga sagot siyang hindi maayos. So para bang, halimbawa, sinabi ni ganito, sa barangay na lang tayo mag-usap. Ganyan. Bukas na lang. Tapos may mga iba pa na sa halip na makatulong doon sa solusyon, nakakadagdag sa problema. Diba? Bawa, kagaya ko, nabash ako ng nabash. Kung sinagot ko sa YouTube, yung mga paratang sa akin na ang akusasyon, ang mga salita, hindi patungkol sa ginawa ko, kundi patungkol na sa akin, sa personalidad ko, pagkatao ko, kung sasagutin ko yon, titingnan ko, anong mangyayari? Wala naman eh. Unang-una, hindi nga mababago naman yung nasa punto nila, hindi sila sanay. Eh sino ba naman ako para pakinggan nila? So anong ginawa ko? Eh di, hinide ko na lang yung notification sa YouTube, hindi na sila makakapag-post dun sa aking account. Ganun lang kasimple. Kaya nga, isa sa mga option, kapag kumbaga sa sumagot ka, hindi ka naman, wala naman mangyayari, wag mo na lang gawin. Naalala ko tuloy yung mentor ko nung kasagsagan pa nung aktibong-aktibo ko sa public debate. At yung public debate na yan, hindi sa school. Talagang sa public. Plaza Miranda at saka Luneta. Kasi doon sa mga alam na yung sinasabi ko, yung kinikwento ko na bago mag-lockdown, tuwing weekend, lalong-lalo na kapag linggo, doon sa may malapit sa Chess Plaza sa Luneta, meron diyang mga nagpapahayag na yung pinag-ugatan niyan, napakatagal na. Nasa 80s pa. At tradisyon na yan na pagpahayag. Ngayon, nung kasagsagan nung 80s or late 70s, may nakilala akong napakagaling na debatista. Tapos, naging mentor ko siya. Ang sabi niya, never engage your opponent in a debate to win. Huwag kang magkikipagdebate para manalo. Dahil sa totoo lang, hindi ka mananalo. Dahil hindi mo naman mababago yung isip nung kausap mo. May pinaninindigan siya eh. Ang tanong, bakit ka makikipagtalo? Kasi makikipagtalo ka para gamitin yung kausap mo at marinig ng mga nakikinig yung pinapahayag mo. At pag nangyari yun, naintindihan nila, yung mga nakikinig naman, sila yung magdi-decide eh. At pag nag-decide sila, tama si Sir Kat. May punto siya. Maganda yung paliwanag niya. Maganda yung pinaninindigan niya. O di, meron ka nang na-impluensyahan. Di ba? Kaya you better watch out.
for your responses or reactions. Hindi, reactions mas matindi. Na baka mamaya yung ginagawa natin, hindi natin alam sa halip na nakakatulong tayo, nakakasama. Pero hindi naman ibig sabihin niya na nag-isip ka ngayon, isang taon na nag-iisip ka pa rin. Ay mahirap yon. Diba? O sige, tutuloy natin ang hugot natin mamaya. Magkaroon muna tayo ng isang station break. Babalik po tayo, huwag kayong aalis. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Alright. So, balik tayo. Gaya nga ng sinasabi ko, laging may punto. Pero yung binibigay natin, ibinabahagi natin, para makatulong naman kahit papano dun sa mga nangyayari sa atin. Dahil ang sinasabi ko, hindi naman para sa akin o parang isang grupo ng tao, kung hindi ito po pangkalahatan. Diba? At tingnan ninyo kung talagang may sense, may mga bagay na nangyayari sa atin na pwede mong mai-apply. Kasi nga habang nagbo-broadcast tayo rito, dumarami rin yung pakikipag-ugnayan ko sa iba. Alam niyo po, pagka ikaw nag-iisa ka, lalong-lalo na nakagaya ko na mula pa pagkabata, ang hinahangad ko talaga yung may kasama kahit isa. Kung yung kasama ko rito, pusa. Yung iba, lalo na sa mga kaedad namin, ang mga kasama, hindi pusa, kung hindi mga
plantito saka plantita, isipin mo, kakausapin mo yung ano, yung halaman mo. Diba? Wala namang masama dun eh. Meron nga mga tao kinakausap yung sarili niya, di ba? Titingin sa salamin tapos kakausapin yung sarili niya, wala namang masama doon. Ang masama doon kapag kinausap mo yung sarili mo pagkatapos pumunta ka sa kabila tapos sinagot mo din. Ako, patay tayo diyan. Di ba? Eh akala mo nag-iisa ka pagkatapos may nakakita sa iyo ng iba. O anong iisipin nun? At pag yung inisip nun, gumawa siya ng reaksyon, tumawag sa ano yun, National Mental Health. Patay kang bata ka. Baka alam na natin. Pero kidding aside, may mga bagay na pwede tayong matutuhan, lalong-lalo na kapag alam natin yung pamantayan natin sa buhay. Dahil gaya ng sinabi ko ng ilang beses na, lahat ng tao, may dahilan yung ginagawa niya eh. Pag wala nang dahilan yung ginagawa mo, para ka na lang isang karaniwang hayop na kakain, matutulog, maglalaro. So, kung ano man yung ginagawang by instinct, yun ang mangyayari, di ba? Eh ngayon, kung tayo kakaiba sa mga karaniwang hayop na lagi kong sinasabi, bakit tayo nabobor? Bakit yung iba gusto nang mamatay? Minsan ka naiisip ko, nasabi ko na at naisip ko na rin. May nakita ba kayong mga karaniwang hayop na nagpapakamatay? Hindi ko pa nare-research yan. Kasi kaya pumasok sa akin yan. Parang kakaiba na ang tao lamang ang nagsusuicide, nagpapakamatay. O isipin nyo, di ba? At ito mas mabigat. Bakit nagpapakamatay ang tao? Siyempre, alam natin yung pangkalahatang dahilan. May mga bagay na hindi na nila kaya. At kapag hindi mo na kaya ang isang bagay, gusto mo matapos na yun, di ba? Eh, yung araw-araw na nagigising ka, nararamdaman mo yung hirap ng buhay, yung mga sakit na naramdaman mo. O kaya kung meron kang physical na karamdaman na hindi mo na kaya yung araw-araw na sakit at nakakapagpahinga ka lang kapag tinuturukan ka ng pampamanhid, gugustuhin mo pa bang mabuhay? Di ba? Kaya nga sa ibang bansa, meron tayong tinatawag na euthanasia. Ano yon? Mercy killing. Pero bago tayo pumunta dun sa topic na yon, ang punto, bilang tao, meron tayong natural na direction sa buhay. At ano yung direction na yon? Eh, Maslow tayo, di ba? So, yung pinakamataas sa hierarchy, yung transcendence. Ano ibig sabihin na pag narating mo na lahat, nakuha mo na yung mga mas mabababang pangangailangan, napakayaman mo na, secured ka na, daming nagmamahal sa'yo, popular ka, yung kung ano kang talent na meron ka, nagagawa mo, eh ano pang hahanapin mo? Ihanda mo na ngayon ang sarili mo para pag dumating ang pagkakataon, huwag kang maging attached dyan. Na yung hawak mo dyan talagang kapit tuko na tinatawag. O bigyan natin ng halimbawa. Si Manny Pacquiao, dahil kilala yan ng lahat, di ba? O, mayaman. So economically, wala na siyang problema. Secured. Maraming pera. Popular. May pamilyang nagmamahal, kinikilala bilang pambansang kamao, at hindi lang kinikilala sa Pilipinas, kilala siya sa buong mundo halos. At syempre, yung mga magagandang bagay, kinikilala din siya. Tinatawag nating actualization. Bilang magaling na boksingero, mabuting tao, mahinahon. Kung baga sa isang ehemplo, isang modelo na pwede nating sundin, isang magandang modelo yan eh. Diba? Ang tanong, yun ba yung pinagsisikapan natin?
Usong-uso kasi ngayong panahon na ito ay tinatawag na Lodi eh. Yeah? Idol. Nag-umpisa sa idol, ngayon Lodi. Ibig sabihin, yan yung hinahangaan natin na kapag gagawa tayo ng isang bagay, parang itatanong natin, kung siya kaya ang nasa kalagayan ko, ano kaya ang gagawin niya? At dahil ito yung ginagawa niya, ito yung gagawin ko. Diba? Yan ang Lodi eh, na pinagsisikapan nating magawa yon. Pero syempre, meron siyang talent na hindi mo kayang gawin. Boksingero yun eh. Hindi ka naman boksingero. Pero may mga bagay na hindi nakasalalay sa ating physical talent. Ano yan? Yung kakayahan na magmahal kahit ikaw na yung sinasaktan. At yung kakayahan na panindigan na tayuan yung tama kahit buhay mo na ang nakataya. Kasi nga, yun lang naman ang meron ka eh. Diba? Sa ating pangbansang awit, ando dun yung last eh. Ang mamatay ng dahil sa'yo. O, diba? O, tanong, sinong pag-aalayan mo ng buhay mo kung sakaling sasabihin mo yun? Meron ba? Kailan yung huling pagkakataon na naramdaman mo yon? Dahil pagka nakalimutan mo na yon, balikan mo. Yan yung nagbibigay sa atin ng tinatawag nating, ano ba yon? Hindi, balagyan natin, recreation. Diba? Rest. Replenish the strength. Palakasin mo ang iyong kalooban. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Ano pa ba ang gagawin ko? Ginawa ko na ang lahat. Sino model mo? Kung Kristiyano ka at ang model mo si Kristo, nung hirap na siya, anong ginawa niya? Dumaing. Diba? Ano yung pagdaing niya? Bakit mo ko pinabayaan? My Father, why have you forsaken me? Tao eh. Tao. Nakakaramdam ng sakit eh. Ako, ganun din eh. Parang may dumarating na pagkakataon sa buhay ko na, ito lang, itong nakaraang linggo. Ha? Ano ba yung saysay na gumawa ng ganito? Sinagot ko rin. Ano ba yung options ko? Magpatuloy mag-broadcast. Di ba, binahagi ko nga, gumawa ako ng bagong Facebook account, ang title, Sir Cats Halo-Halo. Pagkatapos, meron akong Facebook channel, ganun din ang pangalan, Sir Cats Halo-Halo. Bakit halo-halo? Kasi nga, ando dun sa YouTube na yon yung mga gusto kong i-express. Meron nga doon na ginawa ko. Kasi nung panahon na yon, pag ikaw talaga wala kang kasama, wala kang makausap, yun yung na-realize ko na gusto ko magbahagi dahil ito yung kaya kong ibahagi. Ayun. Binidyo ko yung sarili ko, tapos nagdadaldal ako. Nagbahagi ako tungkol sa death, tungkol sa life. Maraming topic. Pero yung karamihan doon, tinanggal ko na. May isang video ako ron, ang title, Why I Like Duterte. Bakit gusto ko si Duterte? At nung binalikan ko yon, napansin ko yung mga tungkol sa sarili ko, yung mga pananaw ko, ang ilagay ko, hindi pa umaabot ng 100 yung viewers. Pero doon pagdating doon kay Duterte, 2016 yun eh. Umabot ng 400 plus. So makikita natin, interesado sila, mga fans siguro ito ni Duterte. Ngayon, pinag-uusapan natin, idol, di ba? Ano ba yung mga hinahangaan ko? Simple lang. Ang hinahangaan ko yung totoong tao. Paano ba totoong tao? Di ba? Hayop, tao. Kapag mas mataas ang pagkatao mo, pinahahalagahan mo yung pag-ibig. Yung iiwasan natin, yung makasakit sa kapwa, dahil nga yung mangyayari sa iba, pwede rin mangyari sa iyo eh. At para maintindihan mo yon,
tignan mo kung ano yung kalagayan ng ibang tao na hindi mo naman talaga ganap na malalaman. Kaya nung sinabi ko, nung hirap na si Jesus sa pahirap sa kanya at nakapako siya sa krus, isa sa mga sinabi niya, ah, patawarin mo sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At may kalaliman yan. Nung panahon na ni-record ko yung aking tawag sa Meralco customer service at medyo inipit ko, hindi maganda yun nangyari. Pero hindi ko alam yun, hindi ako aware unless na nung binalikan ko at meron akong feedback na sinasabi, doon ko nakita, may nasaktan pala ako. Paano ko nalaman na may nasaktan ako? Nandun sa comment eh. Alam mo ba, Sir Kat, na isa doon, anak ko. At nasaktan siya. O paanong nasaktan? Di base na rin sa karanasan ko. Humingi ako ng supervisor. Inilagay ko sa YouTube. Napanood ng marami. Kung mali yung pamamaraan niya ng pag-handle ng call ko, mapapagalitan siya ng supervisor. Kung yung supervisor hindi naman madalas talaga gumagawa ng call at napilitan at nailagay din sa YouTube at medyo naipit din, saan mo ibubunton yung inis? Dun sa nagsabi sa'yo na pumalpak sa tawag. Ganun yun eh. Natural defense mechanism. At walang masama pag dinedepensa mo sarili mo, di ba? Dinedepensahan mo lang naman eh. Kaso may mga depensa, may mga ganito eh. Offense is the best defense. It is better to give than to receive, di ba? Sa boxing po, it is better to give than to receive. Ang motto ni Manny Pacquiao. Pero habang sinasabi ko ito, nagiging maganda yung epekto sa akin. Kasi nga, dahil pag marami ka ng karanasan at nalalaman, madalas hindi mo naiisip na yung tao na kausap mo, na binabanatan mo, nung nandoon ka sa panahon na yon, ano yung kakayahan mo? Diba? Kasi habang tumatanda ka, lumalawak yung karanan mo eh. Yun ang assumption, no? Kasi meron naman tumatanda na ganun lang, hindi sila nagwa-watch out. Normal na buhay, kung ano yung nakagawian mo, ganun pa rin ang ginagawa mo araw-araw, hanggang meron dumating na magpapabago sa buhay mo. Turning point, ika nga. At yun ang mga bagay na binibigyan natin ng pansin eh. At para maalala, lalo na sa kagaya ko na ang long-term memory medyo hindi na ganun kalakas. May dalawa dyan eh. Yung short-term memory at saka long-term memory. Ibig sabihin, natatandaan mo yung mga bagay na kailan lang nangyari, short-term. Ngayon, paano mo siya mapapahaba? Diba? Mahilig tayo sa pelikula, may naalala na naman ako. Yung, ewan ko kung nandyan na si co-pilot. Co-pilot, andyan ka pa ba? Alam mo ba yung pelikula na tungkol dun sa isang karakter na isang araw lang tapos nakakalimutan niya na yung lahat? Napanood mo ba yon? Mga nakikita, parang familiar, no? Hindi. Yung bida ron, isa sa Charlie's Angels, si Drew Barrymore. Na naaksidente siya, pagkatapos tumama yung ulo niya. Ngayon, nagkaroon ng damage sa utak niya na yung memory niya hanggang 24 hours lang. Pagkatapos nun, makakalimutan na naman niya. May nagkagusto sa kanya. Kaya nga ang title nun, 50 First Dates. Ibig sabihin, yung nag-date sila ng 50 beses, first date pa rin yun. Kasi nga, back to zero na naman yung nakakalimutan na yung nagdaan dati. Yun ang istorya.
Kaya pag pinag-usapan natin yung mga panahon na nagpaligaya at nagpalungkot sa atin nung araw, lalong-lalo na yung mga hindi maganda, yung traumatic, ang natural defense mechanism yan sa psychology, sinasabi na sinosuppress yan. Ibig sabihin, kinakalimutan. Pero sa totoo lang, hindi yan nakakalimutan. Nandiyan yan sa, kumbaga sa memory bank sa computer. Program yan eh. Na kapag ka na-click mo, tatakbo. Ngayon, sa ating mga tao, may mga bagay na nagtitrigger ng mga memories na yan. Ako nga sa totoo lang, gusto ko sana maalala yung mga panahon dati. Kasi ang dami ko na rin talagang nakakalimutan. Ayan, pelikula na naman. Na-encounter ko tong Final Cut ni Robin Williams. Final Cut. Yan, si Robin Williams, idol na ko yan actor. Tapos nagpakamatay. Diba? Bakit kaya? Tapos dun sa Final Cut, kaya ako nabanggit dun, merong ilalagay na implant sa'yo, lahat ng nangyayari sa buhay mo, nakikita mo, naka-record yun sa isang device. Na pag namatay ka, yung device na yon pwedeng i-replay. Yung Final Cut, siya yung gumagawa ngayon, ine-edit niya yung device na yon. Para kung merong hindi maganda dun sa memories nung namatay, pwede mong i-cut. Ang hindi niya alam, siya, meron din palang implant na bawal kapag ikaw yung nag-e-edit. Kasi pwede mong i-edit yung nasa implant mo eh. Bawal yun. Hindi niya alam. Nung nalaman niya, medyo komplikado na, ayun, panoorin yun na lang para hindi ako spoiler. Ay nako, pandemic 2020. Nami-miss ko ng manood ng sine. Grabe. Kasi nung hindi pa pandemic, 4 times a week, 4 times, 4 na beses sa isang linggo, libre po akong manood ng sine. Masaya eh. Bakit? Kasi dito po sa Muntinlupa, may pwede kang manood sa iba't ibang sinehan na hindi mo dun sa sinehan na yung gagamitin. So, Alabang Town Center, hanggang Huwebes, dito sa Star Mall, hanggang Martes. Saan pa ba? Ayala South. Pwede din manood dyan. Tapos, SM Tunasan. Hanggang Biyernes. Ngayon, hanggang Huwebes na lang sila. Ngayon, hanggang bahay na lang ako. Pero kagandahan naman nito, ito hindi ko pinagmamalaki pero may pamamaraan naman tayo para mapanood natin yung gusto nating panoorin. Kung gusto niyong malaman kung paano, edi i-private message niyo na ako. Bago ko makalimutan, co-pilot, paalala mo sa akin, may ire-request ako sa iyo mamaya pagkatapos itong telecast natin. Andiyan ka pa ba? May nakalimutan ako tungkol sa phone numbers. Wag mo munang ilagay. Okay? Alright, so, malapit na tayo. Last 5 minutes, balikan ko lang yung punto natin. So, mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, lahat ng mga nakikita natin, naririnig, nalalasahan, naaamoy, at ano pa ba? Nakikita. May sarili-sarili tayong paraan para i-interpret yung mga bagay na yan. Ang tawag natin dyan, perception. At kung yung mga nakakarating sa atin, lalong-lalo na yung mga unexpected, magbibigay sa atin ng isang kalagayan para magdesisyon. At yung desisyon mabigat at makakaapekto sa hindi lamang sa atin, kundi sa maraming tao sa buhay natin. Kalma lang po tayo. Ngayon, kung wala naman tayong magagawa at a certain point in time na kailangan nating magdesisyon,
Eh di batay dun sa alam nating tama, magdesisyon tayo. At kapag medyo hindi naging maganda ang resulta, balikan natin. Saan ba tayo, ano ba nangyari? Kagaya ko, ito, ehemplo, lagi kong binabalikan, yung paglalagay ko ng aking conversation with Meralco, customer service, akala ko may magandang epekto, may sarili akong mga agenda. At ang akala ko syempre, sa lagay mo, pasikat, nasabi nila. Pero hangad ko lang, magkaroon ng kaugnayan sa mga tao, at nagkaroon naman ako ng kaugnayan. No? Maraming nagalit sa akin sa Meralco Customer Service. Ganon. Yung ina-expect ko, hindi yun yung nangyari. At meron tayong mga ganon, yung ginawa mo na lahat ng gusto mong makakaya. Pagkatapos, yung resulta, hindi yun ang inaasahan mo. Siyempre, pagka hindi yun ang inaasahan mo, nag-prepare ka, pagkatapos, yung pinarepair mo, hindi naman yun ang naging resulta. Naalala ko tuloy nung nag-invite ako, Pasko, naghanda ako dun sa bahay ko sa Navotas, walang nagpunta maski isa. At mabigat dahil nangako silang pupunta. Naranasan niyo na ba yun na naghanda ka, nag-prepare ka, pagkatapos yung mga inimbita mo, biglang sabi, ay sorry, hindi ako makakarating. Iimbitahan mo pa ba sila? Di ba? At dyan, yan yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng aral. O anong magiging perception mo dun sa mga taong inimbita mo at hindi dumating? Marami, di ba? Isa, hindi nila ako pinahalagahan. Masakit, di ba? Pero pwede bang may nangyari talaga at hindi nila ginusto na hindi magpunta? So biglang sasagutin mo yung sarili mo. Bakit sabay-sabay sila? Siguro nag-usap-usap sila. Pinagkaisahan nila ako. Yun nasa isip mo, perception. Ano magiging resulta? Anong effect sa'yo? Di magagalit ka. Pag nagalit ka, anong gagawin mo? Hindi ko na sila kakausapin. Hindi sila tunay na kaibigan. Di nasira na yung samahan ninyo. Diba? Ngayon, may kontra dyan yung tinatawag kong benefit of the doubt. Kaya pag dumating yung mga pagkakataon na yon, ano sasabihin natin? Gaya ng sabi ni Santa, you better watch out. At be careful. Give it the benefit of the doubt. Kalma lang po tayo sa ating mga pangyayari sa buhay natin at laging isipin, higit sa lahat ay pag-ibig. Sa ating mga nakinig ngayon, ating mga kamahalan, marami pong salamat. Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Sister Kat, nagsasabing, God bless. Maraming salamat.